Hi guys, so for today's lesson, I will teach you how to use Mentimeter. So first of all, pupunta lang tayo sa ating Google Chrome. Also, this is available on iOS as well as Android syempre. So Google Chrome, pupunta lang tayo sa ating Google Chrome. And then, isi-search lang natin men mentimeter.com. So pupunta tayo dito and then pupunta tayo sa home for us to sign up as moderator, as educator. Pupuntahan natin to. Pero bago tayo pupunta sa, usually bago tayo pumunta sa welcome page, ay mag-sign in muna using Facebook, using um, Gmail, or using Mentimeter account. So, meron dito. So, pagka sign in mo, pagkapasok mo sa Mentimeter sa homepage, ay meron ditong sa kapag in-swipe meron get to know Mentimeter. So bakit nga ba nag-exist ang Mentimeter? So first one, what is a Menti? A Menti is an interactive presentation, quiz, or survey where participants can provide real-time feedback or answers. Okay, it can create an interactive question. You can ask your participants or your students to join using their phone and syempre visualize the results in real time. So hindi mo na kailangan maghintay ng mahabang oras kasi as early as kapag sinabit na agad ng students yung sagot ay magre-reflect na yun agad sa screen mo as moderator. So meron din dito Mentimeter can also used in Zoom, PowerPoint, Miro, and as well as Microsoft Teams. And then, so how can participants join? Students can join using a QR code, using a participation link, or ang pinakamadali or pinaka-common is yung 8-digit code. So, syempre so meron din dito instruction how to test and syempre creating your first Menti. Okay, so moving forward, meron dito 5 popular features. So this is the word cloud, the poll, the open-ended, the skills, and the ranking. So, isa-isin natin yan for today, and as educators, makita natin kung ano yung importance ng bawat isa. So, first one, moving forward, we have word cloud. Okay? So, gagamitin mo natin yung blank word cloud. So, ang mangyayari ay tayo as teachers, tayo as educator, ay ayan. So, kung makita natin your word cloud question here. So, for example, ang question natin ay challenges of a student. Ayan ang ating prompt. So, sa perspective naman ni student, gagamit naman tayo ng ibang site or another tab para mapakita natin. So, kung kanina nag-sign in tayo para maging moderator, para maging initiator nung Mentimeter, ngayon naman, sa perspective ng student, hindi na kailangan mag-sign in kasi again, pwede sila maging anonymous. So, i-enter lang natin yung 8-digit code, which is ito nasa taas na gitnang bahagi. So, 7796 7796 3732. And then, pag pipindot lang natin yung join button, tapos, ang mangyayari, mapupunta na tayo doon sa prompt. Okay, so, challenges of a student. So, mali pala yung spelling natin. Ayan. So, kapag binago natin dito, matik na mababago rin agad dito. So, ganun ka real time ang Mentimeter. So, for example, so maglalagay tayo ng sagot. Tayo as students ay magsasagot tayo ng tanong. Ayan. So, kapag sinubmit natin yan, right after natin i-submit, makita agad natin siya dito. Ayan. Ganun siya ka-real time. So, ayan, ang word cloud is same as open-ended. So, kung babalik tayo sa mga features, popular features, ay same lang, almost same ang word cloud and open-ended. Okay, so ngayon, ang iti-test naman natin is yung poll. Paano naman kapag poll? So, meron dito, ayan, so means kapag wala talaga tayong oras o hindi talaga tayo ganun ka nabigyan ng enough time. So, meron dito mga template na pwede mong gamitin. So, again, as usual, pipindutin lang natin yung template na yon. Tapos, again, kung makikita natin yung code, ayan, so, 6845-9000. So, again, sa point of view na students, itatype lang yung code.
and then press the join button, and then ayun na. So ako personally as a student, what was your favorite subject in school? For me it is mathematics. So submit, then once again pagka submit, ayun na, meron na agad result. So hindi lang isang student ang pwede mag-enter. So as many as possible. Ang need lang ay yung 8-digit code for them to participate. Ayan naman ang, so kung kanina sa word cloud and sa open-ended question, literally open-ended yung mga sagot. Wala silang option. Pero for this poll, meron lang silang certain options na pagpipilian. So, yan. Paano naman kapag scale? So, ito may mga template again. So, ang scale naman, ginagamit for the participants or for the students to rate yung options or statements. Okay, so for example, may mga ganyan. So, gagawa tayo. For example, in the future, you will be an educator. So, ang gagawin natin ay, ang letters pala na pwede mong input dito ay 150 as indicated dito sa byline. So, your math skills para ma-determine natin kung saan magaling at kung saan natin tutulungan ang mga students natin. And syempre, para mabago natin yung mga, kasi syempre, di naman natin pwedeng sabihin na your math skills is ang statement 1, statement 2. Hindi. Pindutin natin yun. Tapos mag-a-appear dito na pwede rin tayo mag-add ng statement. So, your math skills in algebra. And the second option, geometry. Third option, statistics. Fourth option is calculus. So, yan na siya. So, again, ipipindutin na yung code 81076859. Ayan. So, ang mangyayari, ito ang perspective ng moderator, ng educator, or natin as teachers. So, ito naman, sa perspective naman ng students, so, ito naman siya. Okay. Ayan. So, kung strongly agree, pwede natin baguhin yung kasi hindi lang pwede na your math skills, algebra, strongly agree. Pwede nating palitan ng siya ng has high mastery. Ito naman, kung kanina has high, papalitan naman natin ito ng has low mastery. Ayan, so kapag pinalitan natin siya dyan, automatic na dito ay mapapalitan din siya. So, ayan, nakita nyo, has low mastery and has high mastery. So for example, si student A, ay sasagutan niya itong Mentimeter. So, i-drag niya yan. So, ayan, yung number dito ay magko-correspond nung sagot niya. Okay? Ayan. So, for example, ganyan yung sagot niya. Okay? Again, hindi dapat nakalimutan ang submit button. So tayo, dito na siya. Ito yung magre-reflect nung sagot niya. So, kapag marami yan, syempre, ang lalabas na yung average. Pero, pwede mo siyang i-view pwede mong i-view yung result ng kada participant. Paano yan? Pipindutin mo lang itong view results. So, matik na mag-a-appear na yung sagot ng isang participant. Okay? So, ayun naman ang scales. Ibig sabihin, may ranking na nangyayari sa certain na options. Kung ang word cloud and open-ended, walang options. Then, sa poll naman, pipili ka lang ng iilan sa options. And ang scale naman, irarank mo yung options
base sa mastery level or sa agreement level. For example, may pwede rin sa research, strongly agree or strongly disagree. And ngayon naman, for the last feature, this is the ranking. Okay, so meron dito. Ngayon naman, gagamit naman tayo ng template. So, ito. So, ang prompt naman natin dito or ang statement naman natin ay what should we do to celebrate achievement? So, ito ranking naman siya. So, again, kung gusto mo itong palitan, pwede. So, for example, yung game show na ito, palitan natin ng ice cream. Para realistic. And then, yung sa bowling, gagawin natin, ito yung pinaka, usually na ginagawa natin lahat, sleep. And then, also, we can add item. For example, hiking. Okay? So, again, mag-aano lang dito sa point of view naman ng student or ng participant, i-enter lang ulit nila yung code 4726. Ito yung code, makita natin dyan. 4726 4347. 4726 4347. So, ayan. So, para naman sa ranking, ang mangyayari ay i-rank naman ng students or participants yung ating mga option. Okay, so i-drag. Pwede natin i-drag dyan. So, ngayon, kung kapag nadrag mo na lahat, tapos may mali kang na-drag, pwede ba nating ilipat-lipat? Yes, pwede. We just click the arrow. So, hanggang sa makuha mo yung desired ranking mo personally on how you will answer those certain questions or those certain statements. So ayan na yung sa akin. So again, isa-submit lang natin. And again, lalabas na dito yung So again, kung maraming participants ang magsasagot ay ilalagay din yan kung ilan yung nagsagot nun. At syempre, kung ano yung majority. Ayun siya. Tapos syempre, pwede mo rin ma-view yung results ng kada participant. So pipindutin lang yung view results. And ayun na, kapag in-scroll down mo, pwede siyang makita dito. Okay, so ayun ang ating popular feature sa ating Mentimeter. So again, meron din dito, so for more information, meron dito mga templates. So events and town halls, makikita natin yan dyan. Plan and prioritize. Okay, so tutulungan tayo nito hindi lang sa pag-aaral natin, pero maging sa mga pang-araw-araw na pamumuhay natin. So meron din dito feedback and reflection, workshops and brainstorming, training and evaluation, check-ins and icebreakers. And that's all. That's the templates we can freely use on Mentimeter. Pero syempre, once we upgrade to Pro, meron tayong ma-unlock pa na shareable team templates for our team to use. So, ayan, and that's the reason why Mentimeter is an all-in-one app. Matutulungan niya tayo in facilitating interactive learning. Okay, so lalo na in these modern times, hindi lang dapat sa teacher nagmumula ang information, pero dapat we have interaction between the students and the teachers. And that's all. Once again, Mentimeter is an all-in-one app that we can use for a better learning.